Sa isang lugar na palaging nilulubog ng baha, may mga hayop na umaasa sa kanilang mga pinuno upang sila'y iligtas. Ngunit sa halip na magsilbi, ang kanilang pinuno ang siyang unang nagtaksil. Isang araw, bumuhos ang malakas na ulan. Rumagasa ang tubig sa kalsada. Tulang! 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 Nalulubog na tayo. Huwag kayong mag-alala. Bahalang yan. Kami na ang bahala sa inyo. Pangako na magtatayo kami ng malaking daig at pader laban sa baha na yan. Ipapangako namin sa inyo yan. Pangako, tandaan nyo ito. Nangako ang mga buwaya na magtatayo ng malalaking daig at pader laban sa baha. Dumating ang mga truck, may mga hukay at semento. Nagpalakpakan ang mga hayop. Salamat! Ligtas na tayo. Ngunit makalipas ang ilang linggo, nawala ang mga manggagawa. Naiwan ang kalahating pader, kalawangi na bakal, at mga pangakong nalunod din sa baha. Ang pundong dapat panangga sa baha, napunta raw sa bulsa ng mga buwaya. Niloko nila tayo. At nang bumalik ang bagyo, muli ring bumalik ang baha. Hindi tubig ang tunay na lumulubog sa bayan, kundi kasakiman ng mga pinuno. Paano na tayo? At natutunan ng mga hayop, hindi ulan ang tunay na dahilan ng paglubog ng kanilang bayan, kundi ang kasakiman ng mga buwaya. Ang daig ay hindi depensa laban sa baha, kundi naging simbolo ng katiwalian. Dahil ang tunay na baha ay ang katiwalian.